Yo, nandito tayo sa Decalista Customized Sticker sa may Imus at ipapatutong natin si Coffee. Wala pa yung gagawa kaya hinihintay natin. May kinuha lang daw dun sa Bacoor at pinapasok ako ng asawa niya rito sa loob ng bahay nila. Ito yung lugar nila. Tapos huling sulyap na walang tutong si Coffee. Videohan natin. Ito yung nabili namin roof rack. Medyo sobra lang siya kaya ikakat namin. Kung lang distansya ito. Silipin ko muna sa ano pa, sa YouTube kasi may palatandaan naman yun. Yung antena. Yun, so panoorin natin itong kay Dancy, no, para ma-check natin yung sukat. Pinantay pa sa ano? Sa antena. Tapos siguro sa dulo pa, manghula na lang kayo. Manghula na lang ng sukat dito. Yan, bali si Papa ang mag-i-install ng ating roof rack. Dahil napagtanungan namin 3.6 sa labas ang presyo ng roof rails lang. Pero ang gastos lang namin dito is 1.2. Nabili ko ng 1.2 yung roof rail. O magkano kaagad yung natipid namin. Pero bumili rin ako ng high silicone sealant. Ito yung binili natin. Basahin natin yung description nito. High temp RTV Sparco. Check nyo na lang sa Shopee kung magkano yan. Nasa 80 plus lang to, isang ganito. Akala ko maliit lang siya pero malaki pala. Yan, ito yung panlalagay natin doon sa bubutasang ceiling para hindi mag-leak yung tubig kapag umulan. Tapos ang gagawin namin, dito namin siya i-install kasi recommended din ng mga napanood kong vlogger sa YouTube na dito mo siya i-install sa pataas na to kaysa dito sa alulod. Na pag ginawa mo medyo malambot nga, pero ito solid, tigas. So dito namin siya bubutasan. Yun, so bali na-grind na namin, napakinis na rin yung dulo. Ngayon, gagamitan naman natin ng drill. I-drill naman, bubutasan naman namin, gagayahin namin yung inalis. Hindi ka kompleto sa gamit hindi mo talaga magagawa to. Dapat may grinder tsaka drill kayo. Sige pa. Ito na ang pangalawang butas. Sa wakas, dumating na ang ating roof rack. Kakarating lang natin galing trabaho. Ito na. In-unbox ko na siya. Di ko alam kung paano ito buuin pero meron namang instruction kaya baka buuin ko na siya ngayong gabi kasi medyo excited na ako Gustong gusto ko na si Coffee makitang merong roof rack. Peace! Napakahirap i-install niya, no? Meron pang bakal pa ganun. Grabe, natapos ko rin. Sobrang tsatsagain mo talaga siya. Yo, tip ko lang sa mga magkakabit nito na DIY kasi ako kinabit ko lang basta-basta Hindi ko alam kung anong kakalabasan. Itong T-clamp, mali ito. Dapat palabas siya. Tapos ipapasok nyo na agad yung clamp niya. Ito. Basta ipapasok nyo na agad yan, naka-ready na siya. Para dito yan. Yan kasi yun yung ikaklamp mo na sa roof rails. Ang nangyari kasi dahil nandito siya sa loob, pantay siya sa roof rails, so bumabangga. Tapos naisipan ko ng paraan, dapat pala nakalabas siya rito. Chinek ko rin sa ibang video. No, newbie mga newbie pa tayo sa ganitong larangan DIY lang kasi. Finished product.
So natapos na tayo sa installation ng roof rack at roof rails. Ngayon pupunta naman tayo sa LTO, iparehistro tong roof rack at roof rails natin. Tapos siguro balikan ko na lang kayo or i-update ko na lang kayo kung magkano yung mga gastos ko. Tapos yun nga, wala pa akong resibo kasi binili lang naman natin yun sa Shopee online at hindi naman tayo aware na kailangan pala ng resibo. Late ko na rin talaga siya nalaman na kailangan pala ng resibo pag magre-rehistro. Kakagaling lang natin sa LTO Muntinlupa at sobrang bilis lang ng mga pangyayari kaya hindi ko na na-videoan. Bali, ikwento ko na lang kung paano magparehistro ng ating roof rack. Na-xerox muna sa akin yung ORCR tsaka isang valid ID. Then, may nilabas si kuya na form. Pagbalik ko, pinasa ko yon, may nilabas si kuya yung form. Siya na mismo yung nagsulat. Pero bago siya nagsulat dun sa form, pinuntahan muna namin dun sa sasakyan. Parang tinignan lang pero hindi na tinest kung gaano ka durability, hindi na tinignan. Kasi yun na nga, pinabuksan niya sa akin yung hood ng makina. May kinopya lang siya dyan. Hindi niya nga actually kinopya. Nilapatan niya lang ng papel tapos ginanon niya ng ballpen. Galing nga bilis. Nakuha niya na kagad yung body number nitong sasakyan. After nun, pinapasok na ako sa loob ng office sa window na ganito, pinakita ko yon. Then after nung first window na yon, sa second window parang payment na kagad. 110 lang ang ginastos ko. Then syempre, ipapakita ko na sa inyo yung finished product natin. Ito na ang ating finished product. DIY lang siya. Makapagkape na muna. Kaya umakit ng old zigzag. Palagay tayo ng dual tone kay Decalista sticker. Search nyo lang sa group natin. Andun lang yun. Specialty niya talaga yung paglalagay ng mga sticker sa sasakyan. Pulido naman yung pagkakagawa niya. Though nung umpisa, review lang to may mga bubbles. So para mawala yung bubbles nyo, kailangan lang tusukin ng matulis na bagay na sobrang liit. Tulad ng karayom, mga ganun. Tapos mga ilang araw lang nawala na. So yun itsura ng espresso. Hello! Hello guys! Tapos yung pangalawang upgrade natin, roof rails na DIY lang namin ginawa ng aking tatay. Dalawa lang kami gumawa niya. Rent namin tong metal na to kasi kailangan siyang bawasan para mag-flow. Kasi mahaba talaga siya, hanggang dito ata yun. Tapos dinreel lang namin siya ito. Bumili lang kami ng high temp na silicone gasket para hindi tumagas yung tubig sa loob, hindi kalawangin yung butas. So yun yung purpose niya. Bili ko to around 1,100 lang sa Shopee. Honest review, okay naman siya. Hindi ko lang gusto is yung likuran niya. So ito, pakita ko sa inyo. Siya. Di naman siya ganun ka big deal pero kung may budget kayo, kuha na kayo ng mas okay. Pero itong 1,100 na to is okay na talaga to. Yung presyo pala ng two-tone natin is nakukuha ko siya ng 3,800 ata o 3,600, nalimutan ko na. Balikan ko na lang yung conversation natin ni Decalista. Flash ko na lang sa screen. So nilagyan niya rin ito yung pinagawa ko sa kanya. Yan. Kasi sa mga nakikita ko, hindi nilalagyan to So ito puti, kitang-kita yung hulma. Nakikita ko sa mga Fortuner, sa ibang naka-dual tone is yun talaga. Parang kagaya ng likuran. Straight talaga siya. So ni-request ko na dagdagan niya na lang dito, which is bumagay naman talaga. Ayan. Pinaka last
i-upgrade natin is yung roof rack. Ito, nabili ko rin siya sa Lazada. Flash ko na lang sa screen yung presyo niya. So overall, wala pa sa 5K yung nagastos natin para sa setup na ganito. Tapos sobrang helpful niya kasi umuwi kami ngayon galing Laguna. Tapos kasama ko lang yung mother at father ko. Ayun sila. Bali 4 kami. Yung mga gamit namin dyan namin nilagay. Yung mga damit. So malaking tulong siya kasi nadala namin yung pang camping namin na gamit. Tulad ng mga upuan. So ito lahat nakalagay nung pang camping namin. Dito naman sa likuran, dito na nakalagay lahat ng pang-camping namin, mga trunk tent. Tapos ito yung tent na binili namin sa Decathlon. Tapos ayun, nakalagay yan dito. Tapos may mga ilan-ilang gamit dyan. Kaya yung loob namin, so dahil wala kasing gamit dito, komportable sila. Madilim. Ito, dinala ko rin yung table na to kasi baka magamit namin bukas sa camping. Magka-camping kasi kami bukas eh.